Values Education 8, Quarter 1, Learning Competency 6A, nakapagpapahayag ng mga paraan ng payak na pamumuhay bilang pansariling pag-iingat sa kalikasan. Ngayong araw, sisimulan natin ang bagong aralin tungkol sa simpleng pamumuhay o payak na pamumuhay bilang isang paraan ng pag-iingat sa kalikasan. Paano nga ba makatutulong ang pagiging payak o simple sa ating kalikasan? Alamin natin, ano ba ang ibig sabihin ng simple o payak na pamumuhay? Ang payak na pamumuhay ay isang kusang loob na desisyon na bawasan ang labis na konsumo o ang pagbili at paggamit ng mga bagay na hindi naman talaga kailangan. Ayon sa Investopedia, ito ay isang lifestyle na iniiwasan ng luho upang mabuhay ng mas makabuluhan at makatulong sa kalikasan. Dagdag pa ng Wikipedia, ang simpleng pamumuhay ay ang pagbabawas ng gamit, pag-iwas sa labis na paggamit ng teknolohiya, at pagtitipid sa pera. Sa madaling salita, simple pero kontento. Hindi ibig sabihin nito na dapat ay wala ka, kundi marunong kang makontento at mas inuuna mo ang mahalaga kaysa sa panandali ang luho. Ngayon ay pag-usapan natin kung ano ang kalikasan. Ang kalikasan ay tumutukoy sa lahat ng bagay sa ating paligid na hindi gawa ng tao, tulad ng lupa, tubig, hangin, mga halaman at hayop at liwanag ng araw. Ang kalikasan ay hindi lang basta paligid. Ito ang pinagmumulan ng lahat ng ating kailangan upang mabuhay, tulad ng lupa na kung saan tumutubo ang iba't ibang gulay at prutas na nagbibigay pagkain sa atin. Ang tubig tulad ng ilog na pinagmumulan ng ating inumin at mga isda, ang hangin na ating hinihinga, at ang mga halaman at hayop na bahagi ng ecosystem na nagbibigay ng balanse sa ating mundo. Ano naman ang ibig sabihin ng likas na yaman? Ang likas na yaman ay mga yaman na galing sa kalikasan, gaya ng kahoy mula sa kagubatan, isda sa dagat, tubig tabang mula sa ilog, at mineral mula sa lupa. Ayon sa economics, tinatawag itong scarce resources dahil may hangganan ang supply nito. Ibig sabihin, kung hindi tayo magtitipid o gagamit ng wasto, maaari itong maubos. Kaya kung gusto nating magpatuloy ang buhay, dapat nating pangalagaan ang kalikasan. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang payak na pamumuhay, dahil ito ang susi sa pag-iingat ng ating pinagkukunan ng buhay. Upang lalong maging madali ang ating pag-unawa sa payak na pamumuhay, alamin natin kung ano ba ang pagkakaiba ng needs o pangangailangan sa wants o kagustuhan. Ang mga pangangailangan ay tumutukoy sa mga bagay na mahalaga para tayo'y mabuhay ng ligtas, malusog at maayos. Ayon sa The Muse, ito ang mga bagay na dapat unahin sa lahat dahil sila ang batayan ng ating pang-araw-araw na buhay. Sabi naman ng Metrobank, ang mga pangangailangan ay dapat planuhin at i-budget ng maayos. Hindi pwedeng pabayaan dahil ito ang mga gastusing hindi pwedeng tanggalin. Ang mga halimbawa nito ay ang tubig, pagkain at gamot. Ang wants sa kabilang banda ay hindi masama, pero ito ang mga bagay na hindi natin kailangan para mabuhay. Ayon ulit sa The Muse, ito ay para lang sa kasiyahan o dagdag ginhawa. Sabi ng Metrobank, pwede natin itong ipagpaliban kung kailangang magtipid. Ang mga halimbawa nito ay milk tea, bagong cellphone, o pamimili ng bagong rubber shoes. Kapag alam natin ang pagkakaiba nito, mas madali nating mapipili ang payak at responsableng pamumuhay. Kapag ipinagpauna natin ang ating mga kagustuhan o wants, merong nagbabantang panganib. Una, labis na paggastos at utang. Kapag inuna natin ang wants, mga bagay na gusto lang pero hindi naman talaga kailangan, napapagastos tayo ng higit sa kaya natin. Minsan kahit kulang na ang budget para sa pagkain, gamot o kuryente, ipinipilit pa rin ang pagbili ng bagong cellphone, branded shoes o pagkain sa labas. Sa kalaunan, nauuwi ito sa utang. Minsan credit card, minsan hulugan, minsan utang sa kaibigan. Pero ang ending, stress, guilt, at pagkabaon sa problema sa pera. Ang hindi pag-prioritize ng needs ay isang uri rin ng kapabayaan sa sarili. Pangalawa, pagdami ng basura at polusyon. Ang patuloy na pagbili ng wants ay nagdudulot ng labis na basura. Araw-araw, bilyon-bilyong packaging mula sa pagkain, online shopping at gadgets ang itinatapon. Kung hindi ito maayos na naitatapon, nauuwi ito sa mga ilog, kanal at dagat.
May iba pang uri ng polusyon na galing sa labas ng produksyon, polusyon sa lupa, dahil sa bundok ng basura na hindi nabubulok, polusyong tubig, dahil naman sa mga kemikal at basura na itinatapon sa ilog at dagat, polusyong hangin, galing sa pabrika at sasakyang naglalabas ng usok, at sound pollution o polusyong ingay, galing naman sa mas maraming sasakyan, negosyo at commercial areas. Kapag lahat ay laging bumibili ng bago, ang epekto nito ay bumabalik din sa atin sa pamamagitan ng maruming hangin, maduming tubig, at maruruming kapaligiran. Pangatlo, pagkaubos ng likas na yaman. Bawat binibili nating produkto, kahit maliit, ay gumagamit ng likas na yaman. Kahit isang simpleng sinelas, may rubber na galing sa puno. Ang gadgets ay may metal na galing sa minahan. Ang damit ay gumagamit ng tubig, lupa at enerhiya para maproseso. Kapag sobra-sobra ang pagkonsumo, lalo na ng mga wants o kagustuhan, tumataas ang demand sa produksyon. Ibig sabihin, mas maraming kahoy ang pinuputol, mas maraming langis at mineral ang hinuhukay, mas maraming enerhiya ang ginagamit. Sa economics, tinatawag itong overexploitation. Hindi na nakakabawi ang kalikasan dahil sa bilis ng pagkonsumo ng tao. Kung hindi natin babaguhin ang ugali ng labis na pagbili, darating ang araw na ubos na ang mga yaman ng mundo at tayo rin ang apektado. Ngayong malinaw na sa atin kung gaano kahalaga ang kalikasan sa ating buhay, mahalaga ring pag-isipan kung paano tayo bilang mga kabataan ay makakatulong sa pangangalaga nito. Isa sa pinakamabisang paraan ay ang pamumuhay ng payak o simple. Hindi maluho, hindi labis, hindi mapagwaldas. Hindi ito nangangahulugang pagtitipid lang, kundi ito'y pagsasabuhay ng mga ugali at gawi na nagpapakita ng malasakit sa sarili, sa kapwa at sa kalikasan. Alamin natin ang anim na konkretong paraan ng pamumuhay ng payak o simple na maaari nating maisabuhay araw-araw. Ang isang taong may payak na pamumuhay ay marunong pumili kung ano ang mahalaga. Hindi siya agad bumibili ng bagong bagay kung hindi naman kailangan. Inuuna niya ang edukasyon, kalusugan at pagkain bago ang luho. Sa ganitong paraan, nababawasan ang labis na paggastos at hindi nasasayang ang likas na yaman. Halimbawa, imbis na bumili ng bagong cellphone, inuna mo ang pagbili ng school materials. Ang isang taong may payak na pamumuhay ay hindi umaasa sa kuryente at teknolohiya sa lahat ng bagay. Mas pinipili niyang gamitin ang liwanag ng araw, natural na hangin, at gumagawa ng bagay habang hindi pa gabi. Ang ganitong paraan ay nakatutulong sa pagbabawas ng konsumo ng kuryente na mula sa fossil fuels, isa sa mga sanhi ng polusyon at global warming. Halimbawa, ginagawa mo ang takdang aralin habang maliwanag pa at hindi mo agad binubuksan ang electric fan o ilaw. Ang isang taong may payak na pamumuhay ay pinipiling bumili ng kaunti ngunit matitibay. Mas iniisip niya ang tibay kaysa dami. Ayon sa mga eksperto, ang dekalidad na gamit ay mas tumatagal at nakababawas sa basurang napupunta sa kalikasan. Makakatipid ka na, nakakatulong ka pa sa kalikasan. Halimbawa, bumili ka ng matibay na backpack na magagamit mo buong taon kaysa bumili ng tatlong mumurahin na madaling masira. Ang isang taong may simpleng pamumuhay ay marunong mag-reuse. Kapag kaya pang gamitin ng isang bagay, ginagamit niya ito ulit imbis na bumili agad ng bago. Ang habit na ito ay nakatutulong sa waste reduction at pagpapanatili ng malinis na kapaligiran. Halimbawa, ginamit mong notebook ang mga pahina na hindi pa nagagamit mula sa mga luma mong notebook. Ang isang taong may simpleng pamumuhay ay hindi nagpapadala sa luho, bisyo o utang. Hindi siya nagpapadala sa panandaliang saya mula sa bisyo o sobrang paggastos. Mas inuuna niya ang disiplina kaysa inggit o pressure. Dahil dito, nababawasan ang packaging waste, energy consumption at basura na dala ng sobrang pagkonsumo. Halimbawa, imbis na bumili ng milk tea araw-araw, nagdadala ka na lang ng tubig sa sarili mong tumbler para makatipid at makaiwas sa basurang plastic. Ang isang taong may payak na pamumuhay ay nagdiriwang sa simple ngunit makahulugang paraan. Hindi niya kailangan ng engrandeng party para maipakita ang saya at pasasalamat. Kapag simple ang selebrasyon, mas kaunti ang basura at mas maingat ang paggamit ng resources tulad ng kuryente at pagkain. Halimbawa, nagdaos kayo ng kaarawan sa bahay
gamit ang lutong pagkain, reusable utensils, at panalangin bilang pasasalamat. Ang payak na pamumuhay ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa gastos, kundi ito ay pagpili ng maingat, makabuluhan, at makakalikasang paraan ng pamumuhay tulad ng pag-alam sa mga prioridad, hindi pagiging palaasa sa teknolohiya at kuryente sa lahat ng pagkakataon, pagbili ng kakaunti ngunit matitibay na kagamitan, pagbibigay halaga sa mga bagay na mayroon ka at pagre-reuse, pag-iwas sa luho, bisyo at pangungutang, at simpleng pagdiriwang. Para sa pagninilay, sagutin natin ang mga tanong na ito. Sa anim na paraang tinalakay, alin ang ginagawa mo na? Alin ang gusto mong simulang gawin at bakit? At paano mo may papakita na ang iyong simpleng pamumuhay ay may malasakit sa kalikasan? Ang mga tanong na ito hindi lang para sagutin, kundi para maging salamin ng ating sariling pamumuhay. Tapat nating tanungin ng sarili, ako ba ay nagpapakita ng malasakit sa kalikasan sa mga simpleng paraan? May mga kailangan ba akong baguhin sa aking nakasanayang pamumuhay? Minsan, ang pagbabago ay nagsisimula lang sa isang maliit na desisyon at nagtatapos sa malaking epekto sa mundo. Pagsasanay, isulat ang T kung ang pangungusap ay wasto o M kung hindi. 1. Ang simpleng pamumuhay ay isang paraan ng pag-iwas sa luho, bisyo at labis na paggastos. Ito ay tama. Ang payak na pamumuhay ay isang paraan ng pag-iwas sa luho, bisyo at labis na paggastos. Number 2. Kapag mas marami kang gamit, mas nakakatulong ka sa kalikasan dahil mas kumpleto ang iyong pangangailangan. Ito ay mali. Mas maraming gamit ay nangangahulugang mas maraming basura at sobrang konsumo ng likas na yaman. Number 3. Ang taong kontento ay hindi agad nagpapalit ng gamit kung ito ay maayos pa. Ito ay tama. Ang taong kontento ay pinapakinabangan pa ng gusto ang gamit habang ito'y maayos pa. Number 4. Ang paggamit ng natural na liwanag at hangin ay isa sa mga gawi ng isang simpleng pamumuhay. Ito ay tama. Ang paggamit ng natural light at hangin ay isa sa mga paraan ng simple at eco-friendly na pamumuhay. At number 5, ang engranding pagdiriwang ay kinakailangan upang maipakita ang tunay na halaga ng isang okasyon. Ito ay mali. Hindi kailangang enggrande ang pagdiriwang. Mas mahalaga ang kahulugan at samahan kaysa gastos. At hanggang dyan lamang po ang ating aralin sa araw na ito. Naway may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!